Mabait naman ng pulis para aliwin ang isang umiiyak na dalaga. Ngunit siya ay halos matakot sa labas ng kanyang talino, halimaw ako. Natakot ang pulis sa labas ng kanyang talino. Itinapon niya ang bisikleta nang hindi nagdalawang isip. Tigaw niya at tumakbo palayo. Walang balak ang babae na pakawalan siya. Sa halip, sumakay siya sa bisikleta at sinundan siya. Tapos ipinakita niya ulit yung mukha niya. Pinatukan siya. Gulat na gulat ang babae. Pagkatapos ay naging pusa siya at nahulog sa lupa. Namuhay sila ng kapayapaan at katahimikan. Ngunit dahil sa mabilis na pag-unlad ng sibilisasyon sa lungsod, limitado ang espasyo ng kaligtasan ng pusa. Upang maprotektahan ang kanilang tahanan, nagpasya ang tribo ng pusa na gumamit ng mahika upang labanan ito. Sa isang banda, nagpadala sila ng mga mensahero sa 4 na bansa at nagbayad ng malaki para kumuha ng mga local transformation expert. Sa kabilang banda, gumawa sila ng sunod-sunod na espiritual na mga kaganapan upang maniwala ang mga lokal na residente na ang tanawin ng bulubunduking lugar na ito ay nagbabala. Bilang resulta, ang plano sa pagpapaunlad ay winakasan. Sa pagsisikap ng tribo ng pusa, lalong naging matindi ang insidente ng multo. Ang mga lokal na residente ay higit na naging mulat sa bulubunduking lugar na ito. Gayunpaman, kahit na, ang pag-unlad ng lugar ng pagtatayo ay hindi tumigil dahil dito. Habang ang ilog ay natatakpan ng semento, isang kotse at isang kotse ng mga materyales sa gusali ang dinala. Ang mga gusali ng tirahan ay unti-unting tinanggal. Alam ng mga pusa na hindi sila maaaring magpatuloy sa ganito. Kaya't ginawa nilang mas masigla ang espiritual na mga kaganapan. Ang ilang mga manggagawa ay sa wakas ay hindi nakayanan. Kinaumagahan, umalis na sila. Tuwang-tuwa ang mga pusa kaya nagdaos sila ng engranding selebrasyon noong gabing iyon. Gayunpaman, hindi sila naging masaya sa isang araw. Inimbitahan talaga ng developer ang mga bagong manggagawa mula sa ibang lugar. Hindi lang iyon, nagpalabas din siya ng magandang palabas sa TV. Ang sino mang makahuli sa utak sa likod ng multo ay bibigyan ng 1 milyong yuan. Sa oras na iyon, ang lahat ng mga pusa ay nang ahas na hindi kumilos ng padalos-dalos muli. Natatakot silang mauwi ito sa nakatutuwang paghihiganti ng mga tao. Dumating ang taglamig at darating ang tagsibol. Panahon na naman ng pag-ibig. Sa pagkakataong ito, hindi na makontrol ng mga pusa ang instinct ng kanilang katawan. Nagsilang sila ng isang buong grupo ng mga kuting. Ang sumunod na krisis sa pagkain ay nagpilit sa mga pusa na magbagong anyo sa mga matatanda at pumunta sa lungsod ng tao upang maghanap ng pagkain na makakain sa kanilang mga anak. Ang ilang mga pusa na hindi makapag-transform ay maaari lamang pumunta sa mga lugar kung saan nakatira ang mga tao. Sa prosesong ito, ang ilang pusa ay natama ng kotse hanggang sa mamatay, at ang ilan ay nahulog sa isang bitag. Sa ilang sandali, ang anino ng kamatayan ay natakpan ang mga puso ng lahat ng mga pusa. Isang araw, sa pinakahihintay na araw ng tribo ng pusa, sa wakas ay dumating ang 3 matatanda ng 4 na bansa. Noong gabing iyon, nagsagawa sila ng isang sama-samang pagpupulong. Nagpasya ang pulong na maglunsad ng parada ng halimaw para sa mga tao. Hanggat maaari itong matagumpay na makumplito, ang mga tao ay tiyak na magkakaroon ng bagong pakiramdam ng paggalang sa tribo ng pusa. Sa oras na iyon, gusto nilang itaboy sila sa demonyong gubat at hindi na sila mangangarap. Sa parada na ito, dapat magkaisa ang lahat ng pusa. Ay concentrate ang lahat ng iyong enerhiya. Tagumpay o kabiguan ang magpapasya dito.